Ayan, what's up mga sir sa ating YouTube channel. So ngayon ay ipapakita ko lang po sa inyo yung ating binuong column array speaker, no. So ito po yung kanyang design, no. So ayan, mayroon pa siyang screen pero pansamantala lang yung screen na kinabit natin yan. So hindi pa po yan yung fix na gagamitin natin screen. So mag-order pa tayo sa Shopee kasi bitin yung screen. So kung mapapansin nyo, ayan, no. Ayan, may butas pa sa ilalim. So meron talaga siyang butas, ayan. So sa kanyang labasan ng hangin. So ang divider, ayan, divider niya pa ganyan yan, hanggang dito lang. So dito meron na siyang, dito nalalabas yung hangin niya paikot pa ganyan. So ganyan lang kasimple mga sir, no. And then meron siyang sticker. So sticker lang to mga sir, no. And then ayan, Broadway yung nakalagay. So nakita ko lang to dito yung sticker na to, and then dinikitan ko ng Broadway. Pansamantala lang naman mga sir. And then yung screen ay pansamantala lang din. So hindi pa to yung screen na gagamitin natin, no. Mag-order pa tayo sa Shopee. And then yung kanyang gilid, ayan, naka-textured po siya, no. So ang ginamit ko po ditong pang textured ay yung semento and then wood glue. So ayan, no. Ayan yung kinalabasan niya. Ayan. And then gumamit lang tayo dito ng speaker foam. So ito po yung speaker foam na ginamit natin. Ayan. May nabibili ito sa Shopee. Ayan. Tignan nyo yung kanyang design ng pagkano. Ayan. So pwede itong gamitin, no. So pag naipahid nyo na dito yung tinimpla nyong wood glue and then yung semento, habang na-mix nyo ng mabuti, make sure na i-mix nyo ng mabuti yung glue and tsaka yung kanyang semento, and then lagyan mo lang ng konting tubig. So dapat yung parang malagkit yung pagka-mix nyo mga sir, and then i-apply nyo dito, and then gamitin nyo to, ipahid nyo ng ganyan hanggang mapuno lahat yan, no. So yan, dapat mapunuan lahat, and then gagamitin nyo to mga sir, ganyan nyo lang, ganyan nyo, and then pag medyo tuyo na, medyo patagalin nyo konti, and then ulitin nyo ulit to, ganyan nyo ulit hanggang lahat yan, no, malagyan mga sir, hanggang sa likuran. And then pag natuyo, lihahin nyo lang, no mga sir, bahagyang liha, yung para kuminis lang, matanggal yung matatalim. And then pinturahan nyo na, gumamit kayo ng pinturang yung inahaluan ng thinner, yung glossy, yun ang gamitin yung pintura, no, para makintab siya mga sir, maganda tignan. So ito ay hindi ko pa napapatungan. So ito pa lang yung isang beses ko pa lang ito napahidan ng pintura, kaya ganyan pa yung itsura niya. So ayan, medyo may dumi-dumi po kasi ayan, napahiran ng dumi. So yung design ng box mga sir, na papakita ko sa inyo, ayan yung pagka-design ng box ko. So may butas dito, may butas doon sa taas, ayan. And then dito, para hawakan, no. Ayan, pwedeng hawakan kabilaan. So balak ko lagyan pa dito ng hawakan yan. So bibili pa tayo sa Shopee para mas maangas. So pag ganyan naman siya. So yung pag ganyan na hawakan dito siya hawakan naman. So para hindi siya masyadong plain. And then wala pa siyang accessories sa likod, no. Ayan yung likuran niya. Ayan, plain pa lang siya. Kasi balak ko dito mga sir, pinag-iisipan ko kung active ba or passive. So bibili pa kasi ako ng isang power amp, no, yung class D, yung manipis lang. So testingin ko kung ano ba yung mas maganda na gamitin sa speaker na to. Kasi ito mga sir ay kabuuang 400 watts yung apat na speaker, and then kung 300 watts na kamo yung tweeter, so 300 plus 300 is 600 plus 400 watts, diba? Mataas yun. So pero kung pagbabasehan nyo lang, yung speaker lang ang kukunin yung watts, nasa 400 watts po ang column array na ito. So malakas po ito, no, pang mid. So natesting ko na to, no. So pwede siyang pang outdoor, 100 meters, rinig na rinig pa rin siya, sobrang lakas pa rin talaga. Clear na clear yung boses nito mga sir. Kumbaga tinatawag nilang crystal clear. Yan, so nabulol pa tayo, no. So hindi natin na-edit ng video, no mga sir.
So ayan, may stand na rin siya. Nilagyan na natin siya ng stand. And then kung napapansin nyo, may mga wire dito. Ayan. So hindi pa natin kasi napipix kung ano yung design nito, no? Kung ano yung gagamitin ba natin, kung gagawin ko ba siyang active speaker or passive lang. So yung balak ko kasing gamitin dito mga sir, no, na amplifier ay yun. So bago tayo pumunta doon ay papakita ko muna yung kanyang loob mga sir. Nga pala, bago ko ito buksan ay papakita ko muna yung wood glue na ginamit ko. So ito yung wood glue na ginamit ko mga sir, no. Ayan. So may nabibili nito yung maliliit lang, no. So kayo nang bahala. Basta wood glue, wag lang kayong gagamit ng stick well kasi yung stick well pag nabasa ay lumalambot. Mga sir, ay bubuksan na natin yung ang ating column array. Papakita ko sa inyo yung loob nito, no, pag walang screen. Paano ba ito buksan? Dito muna tayo sa baba. Ayan. So ayan mga sir, no, ito lang yung gumagana dito mga sir na tweeter. Ayan. Ito pa lang, napakalakas na mga sir, no. So ito hindi gumagana to. Ayan, nilagay ko lang yan para matakpan lang yung butas dito na isa kasi darating yung order pa ako na isang ganito para bali dalawang tweeter na naka parallel. Ito naka parallel dito sa dalawa, and then ito naman kung sakali mabilihan ko to, ipaparallel ko naman dito sa dalawang ganito. So yung connection nito mga sir, no, ayan yung wire. So itong wire naka parallel dito sa dalawang to. So 4 ohms to ay naging 2 ohms na. And then ito naman naka-parallel naman to dito kasama tong tweeter. So naging 2 ohms din to, no. 2 ohms na itong dalawang to. Kasi nga 4 ohms, 4 ohms. So equals 2 ohms. So para maging 4 ohms ulit siya, itong dalawang to ay pinag-combine ko, no, itong dulo ng wire. Kukunin nyo lang yung plus, itong pula, itong plus nito, yung dulo nito plus, and then yung negative naman nito, and then pag combine mo silang dalawa. So parang ganito lang mga sir. Ayan, wait lang, ayan, hindi nagpo-focus ang ating cellphone. Ayan mga sir, no, mapapansin nyo itong pula, ito, and then itong daliri ko, tignan nyo yung gumagalaw na daliri. Ito pula, at saka ito yung minus. So pinag-combine ko yung dalawang yan. Ito yan, no, yung dalawang yan. Sa dalawang magkakonik na to, and then ito. Ayan. Pinag-combine lang natin, and then ito na yung magiging plus natin. Ito plus, ito yung minus. So ito yung papasok sa ating amplifier. So ito yung plus, ito yung minus sa ating terminal ng amplifier. So halimbawa ito, meron itong, ayan, dito tayo sa right, ito right to, di ba? Itong plus na ito pasok doon, dyan, and then itong minus papasok dito. So yun lang mga sir, no, ganun lang yung connection nito para maging 4 ohms. Pero balak ko kasi ito, pinag-iisipan ko kung pwede kong gamitin yung amplifier na yan, no. Yan, kasi ang per channel nun ay 160 watts. Ayan, 160 watt yung per channel nito. So yung left and right nito ay 160, 160. So parang medyo bitin dito kasi ito 100, 100. And then kulang pa, no. Kulang pa ng 40 watts. Kasi nga ito ay 160 para mabuo yung 200 watts. So ito ay 160 watts lang. So parang medyo bitin tong amplifier na gagamitin natin para dito. So mas maganda sana kung nabili ko yung CKAS
Hindi ko alam kung ano yun. Basta't yung mas mataas na watts dito. Yung AS21 ata yun. So, dapat pala yun yung binili ko para magmamatch talaga, no. Kasi ito, yung driver na to, itong amplifier na to ay 160 per channel. 160 watts per channel. So, itong isang channel na to ay 200 watts na. Itong dalawang speaker na to, 200 watts. So, pero na-try ko na rin siya ng mga sir sa, ito, kinabit ko sa left and right. To left, ito naman. So, ito naman sa right nitong amplifier na to. At ito yung left, ito naman yung right dito sa amplifier na to, no. So, malakas siya mga sir, no. So, pero kasi balak ko kasi itong gamitin sa outdoor, no, yung pang event talaga siya. Kasi 400 watts na to mga sir, kabuuan. So, yung amplifier na gagamitin natin parang medyo bitin, no. So, kaya balak ko pang bumili ng isang power amp na bibili sa Shopee na Class D 200 RMS. So, I think yun talaga malakas na yun mga sir. So, kung yun ang gagamitin natin, kung ipapasive natin to, itong mga wire na to ay gagawin natin parallel connection. Sa isang channel niya ay papasok itong wire na dalawa na to, no, sa passive amplifier. Pero kung yun ang gagamitin natin, kung same lang naman sila ng lakas ng bibilihin nating amplifier, ayun na yung gagamitin ko mga sir. At gagawin natin siyang active. So, balak kong ilagay ito sa likuran ng mismong column array natin. Ang balak ko kasi mga sir, ayan, no. So, meron na rin nga pala itong subwoofer out. Ito kung mapapansin nyo, ayan. So, malakas to mga sir, no. Parang silakas na rin to ng 502, Concert 502. So, yung pinapaganaan nito ay, no, D18 na subwoofer ng Tosonra, 900 watts po yan, no. Pero napapabayo niya. At tapos itong ating column array. Kahit 100 meters pa yung layo mo mga sir, rinig na rinig. Grabe ang linaw ng tunog niya. Napakalinaw ng tunog, yung boses, pati mga instrument ng papatugtugin yung mga tugtog. Talagang rinig na rinig dito sa ating column array, no. So, ito pala yung ginagamit nating amplifier pero napakalakas na, no. What more kung 500 watts pa na power supply yung gagamitin natin dito sa ating CK-HT21. So, kasi yung gamit yung power supply ay ito lang, no. Ayan. 400 watts, 24 volts. So, dapat pala yung binili natin ay 500 watts na 24 volts. And then, 20 ampere yung binili natin para mas malakas sana yung buga nitong ating CK-HT21. Kasi ito ay 16 ampere lang yan mga sir. At then 400 watts lang. Pero malakas to mga sir. Sabi ko sa inyo parang sinlakas na siya ng 502. Paano papaya kung 500 watts itong ginamit natin yung power supply? Baka mas malakas pa to. Baka matalo niya pa yung 502 mga sir. Ayan. At nga pala mga sir, no, itong amplifier na to ay may subwoofer out na and then may frequency pa. Ayan. So ngayon mga sir, ang balak ko kasi ay ilagay natin to sa likuran ng ating speaker. Ayan, dito ko siya ilalagay sa taas. So ipapasok natin to dito. Parang pa ganyan. Diyan siya, sa bandang gilid ko siya ilalagay. Ayan, parang pa ganyan dyan. And then dito yung I think dito ko ilagay yung speak on ay yung XLR para sa papuntang mixer natin yung cable, no, or dito na lang sa ilalim. Pag-iisipan ko pa mga sir, no, pero titestingin muna natin bumili ng isa pang class D, and then kung parehas lang sila ng performance ay eto na lang ikakabit natin dito. So natesting ko na rin to mga sir sa mic. Napakalinaw ng tunog niya, ang ganda ng tunog, malakas talaga siya, pwede siyang pang outdoor. And then itong power supply naman niya
kung active nga itong gagawin natin, dito ko siya lalagay. Siyempre, bubutasan natin to at ipapasok sa loob. Hindi ko lang alam kung pag ganyan siya or pag ganun. So, pag-iisipan natin yung mga sir. Hintayin nyo na lang yung update yung mga sir, no? Ayan. So, ayan nga po yung ating column array speaker na binuo. Ayan. Napakalinaw ng boses, mga instrument. Pag ito yung ginamit nyo, no? Pag bumuo kayo ng ganitong column array, recommended ko po ito, no? Itong mga speaker ng Broadway. Napakalakas. Napakaganda ng tunog. Sobrang linaw talaga. Ayan. Sa mga gustong gumawa mga sir, ayan yung po yung ating design. So, nilagay lang natin dito ng gatla para sa screen. Ayan, meron din dyan para pag inkorte na natin yung screen pa ganyan, meron siyang tornilyuhan. Ayan na, tignan nyo na lang mga sir yung ating design. Ayan. May mga handle dito, may handle dito, and then may pa-curve dito. Pinaka-design niya mga sir, ayan. Yan yung kanyang likuran. And then, syempre, lalagyan pa natin dito ng hawakan. Nabili pa tayo sa Shopee. So, marami pang kulang dito mga sir, no? And then, sa sound check mga sir, hintayin nyo na lang. Isa sound check natin to. Gamit yung ating CK-HT21. Ayan. Kung bibili kayo ng mga amplifier na ganito mga sir, mas maganda siguro bilhin nyo yung graded version nito na AS21, no? Kasi mas malakas yun. Mas maganda yung pinoproduce na boses nun kasi parang mas malakas yun sa high and mid. And then sa kanyang subwoofer naman ay sakto lang. Ito naman malakas yung subwoofer nito pero sa mid and high niya medyo hindi siya katulad ng isang AS21. Mas maganda ng konti yun, no? Kay Sera dito. Kung habol nyo naman ay boses para dito sa inyong sa speaker na bubuin nyo, doon na lang kayo sa AS21, no? Tsaka mas malakas yung power nun. Yung per channel nun, left and right ay nasa 220 ata. And then yung kanyang subwoofer out ay nasa 320 rin yata yung subwoofer out watts niya, no? So, kasi ito ay 220 watts lang kanyang subwoofer. And then 160 ang left and right. Ayan mga sir, no? So, sa mga nagtatanong kung malakas ba to, napakalakas po nito, no? Kung gusto nyong gumawa ng ito, gumawa na kayo mga sir. At maganda pa to tignan sa event kasi napakalinis ng design. Lalo na pag may grills, no? And tinesting ko na to mga sir, no? 100 meters yung layo. Pero rinig na rinig mo pa rin yung, alam mo yung parang ng tunog niya, yung ganun. Tapos yung boses niya buong buo, yung mid niya, yung high niya, buong buo talaga. Rinig na rinig yung mga instrument ng music na ginamit yung soundcheck dito. Grabe, sulit talaga to mga sir. Kaya kung ako sa inyo, bumuo na kayo. So ito nagastos ko dito ay nasa 1,000 plus lang. So hindi ka pa yata gagastos dito ng 2,000, no? And then kung bibili ka pa ng Twitter, hindi ka pa gagastos dito ng 2,000. So sa box niya na lang siguro. Kayo nang bahala. So 3,000 siguro hindi ka gagastos dito mga sir. May ganito ka ng speaker. Solid, napakalakas. So ayan, binalik ko yung kanyang screen, no? Ayan, para makita nyo, no? Ayan, para makita nyo kung gaano siya kaganda tignan. Malinis, no? So kung wala lang yung wire na yun at yung butas na yun, napakaganda tignan yan mga sir. So tatry natin ibaba yung screen, no? So ayan mga sir, no? Mas maganda siya tignan mga sir, no? Kapag lahat may screen. Ayan, mapapansin nyo. Ayan, no? Mas maganda siya tignan pag may screen.
So, pasensya na kayo, magulo yung bahay ko. And then, yung likuran niya, ayan, isang dangkal dito, kasama yung hawakan. And dito naman ay wala pang isang dangkal. So, ayan lang. So, ayan mga sir, hanggang dito na lang ating video. Sana po ay nagustuhan nyo. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and comment, no? Nga pala, no, sa mga gustong malaman kung saan ako nabili yung ating power supply and CKH21, sa Shopee ko lang po nabili, ano, comment nyo na lang, no, kung gusto nyo makuha yung link. And then pati itong ating mga speaker kung saan natin nabili. Comment na lang kayo kung gusto nyo makuha yung link na pinagbilihan natin nito. So hanggang dito na lang mga sir. Thank you and God bless.